Lorraine, at, From Agapito. Mula naman kay Agapito Magali. Oy. Kahit DSWD, di alam ang gagawin sa 26 billion na inilagay sa kanila. Para sa mga congressman ba yan? Nagtatanong lang ha, huwag kayong pikon. Baka ipasara. Yung tindahan. Tindahan ko! Tindahan niya. Tama. Huwag naman yung tindahan niya. Dagdagan natin ang binanggit ni Agapito, pati po ang COMELEC ay nagtataka. Bakit sila nilagyan ng 14 billion na hindi naman nila hiningi for referendum? Itong 26 billion na ito, Eric, ano yan? Yan yung sa AKAP. Ito yung sa AKAP. Hindi alam ng DSWD para saan. Yun pala, parang racket syndicate ba? Sindikato ng operation. Walang kahihiyan ito. Na hindi nila kayang igastusin ng harap-harapan, idadaan nila sa cover. So parang internal money laundering operation. Yun ang lalabahan mo ang isang pondo, itatago mo sa isang masama na hangarin na hindi mo aaminin. Correct. Yun pong ibig sabihin nitong text message na yun. Ito ka, Eric, meron pa mula naman kay Rosary A. Kay former President Rodrigo Duterte, press freedom are 100% working in spite of oppositions like Bikoy Video, correct, accusing family of drug lords, death squads, etc. Wala namang napatunayan. Keso, may tato si Paulo Duterte. Ito, magandang banggit ito ni Kwana ng ating netizen. 2015 pa po nagpaso at nag-expired ang franchise ng ABS-CBN, panahon ni Pinoy, Noynoy Aquino. 2016 carry over, wala siyang franchise. Walang batas, expired. So ang nagbibigay ng kanyang operation, hold over lang, at temporary, NTC, directly under the office of the President. For more than 5 years, ni isang order from Duterte na ipasarado sila by cutting off through the NTC ang kanilang bogus na pag-exist dahil walang batas na may franchise ang ABS-CBN, hindi ginawa ni Rodrigo Duterte. Ito, sa ilalim ni Ferdinand Marcos Jr. na nagpapakilalang iba siya sa mga dumaan na presidente, including sa tatay niya na si Marcos Sr., walang martial law na diniklara, may batas ang SMNI at walang kapangyarihan ng Kongreso sa mga ahensya sa ilalim ng kanyang opisina. 2044 valid ang franchise, inikutan ng batas, lantarang nilabag, binusalan dahil lamang nagdududa sila ng SMNI ay kakampi at kumakampi sa kanilang mga kalaban sa politika ng kanyang pinsan at hindi nagugustuhan nila ang mga linyada na mga programa na sa tingin nila ay pwedeng gamitin para sila maibunyag at may NPA na panunulsol ng Communist Party. Aba, may batas na nilabag, tahimik pa rin ang buong gobyerno at ang lahat ng nakaka-message nito ay walang mga kahandaan na manindigan at magsalita na binanggit ni Ma'am Lorraine. Kasi Lorraine, baka pati franchise namin, imbestigahan din. Ipatawag din kami kagaya ng nangyari sa inyo. Yan po ang nangyayari ngayon. Okay, I'll tell you two things why PRRD never did any of this. No? Number one, he's a fierce believer in press freedom. Marami talaga. Kung naalala nyo nun, ang ingay-ingay ng media, no? Napaka-ingay. Kahit New York Times naririnig natin, binababoy ang ating Pangulo. Correct. Washington Post, syempre, Rappler, Philstar, lahat yan. Pero meron ba siyang sinabi? Wala. Meron ba siyang pinasara? Wala. Kasi he really believes in press freedom. Talagang ano siya dyan. And then number two, what else? No? All his waking hours, all our waking hours were spent on serving the Filipino people. You cannot do two things at the same time. You cannot politicize and think of the downfall of your imagined political foes, and also you cannot plot how to perpetuate yourselves into power, no, and still serve the Filipino people. Tama. That what will suffer will be the service to the Filipino people. That draws the line. Yeah. Yan. Correct ka dyan, Ma'am. Kaya Eric, meron din tayo mga magagandang balita. Isa pa ito. Yan, i-share din natin sa ating mga kaubayan. Ito naman ay balita ng pagbubunyag. Hindi mula sa amin, kundi mula sa Senado na dinidinig ngayon. Ito yung sa pagpapatuloy na pagdinig ng komite sa Senado sa controversial na People's Initiative. Lumabas na 20 taon nang hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission ang grupong pirma na nasa likod ng pangangalap ng lagda. Narito ang balita ni Troy Gomez.
Ang does gulo not- eh, ba't walang Sector papel? B9. Diba, if walang technic- korporasyon, walang papel, walang resibo, ano ba to? Lahat kababalagan? Kung kayo'y nabigla sa umunoy bilihan ng pirma upang isulong ang pag-amyenda sa konstitusyon kamakailan, ay tila mayroong malaking lihim ang grupong nasa likod nito. Ayon kasi sa Securities and Exchange Commission o SEC, ang People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA ay hindi pala rehistrado sa matagal ng panahon. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reform sa umunoy bilihan ng boto para sa People's Initiative, sinabi ng SEC na 20 taon na ang nakalilipas mula nang ma-revoke ang registration ng grupo. Ang grupong pirma ang nangangalap ng mga lagda para sa kontrobersyal na People's Initiative para isulong ang charter change. Yes, Madam Chair. Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Bukod sa na-revoke ang kanilang registration ay kulang rin ng mga dokumento ang pirma matapos silang ma-register noong March 12 taong 1997. Since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC based on our records. They have never reported or updated their documents with the SEC. Yes, Madam Chair. What we only have are their articles of incorporation and bylaws that they submitted at the time of their incorporation. Lumutang din sa investigasyon na ang lead convener na si Noel Oñate at Attorney Anthony Abad ang pangalang nasa pinapipirmahang dokumento para sa PI ay hindi rin membro o bahagi ng grupo mula nang ito'y marehistro. Ayon naman sa abogado ni Oñate na si Attorney Alex Avisado, kasalukuyan pa nilang inaayos ang registration ng pirma sa SEC at kabadadala lamang nila ng mga papeles online ngayong buwan ng Pebrero. May we inform the committee that we made submissions in the online portal of the SEC updating the email and the contact persons. And after that, we are expecting a reply, hopefully giving us a schedule. Kailan po yun, Attorney Abisado? It was made through an email, Memorandum Circular 28 submission portal, Kailan nga? February, just this February, Madam Chair. Para kay Senador Amy Marcos, ang pirma na nasa likod ng PI ay isang kababalaghan. You are With the going to assessment. update the website of a corporation that has not been in existence for 20 years. You are correct, Madam Chair, but the process Wala na is, to. Multo na to. the process is, Madam Chair, Wala we nang submit. pirma, 20 anyos na. Ano pa pagpipilitan natin dito? Hindi, naguguluhan lang ho ako, Atty. Abisado, dun sa timeline nyo eh. Nag-initiate kayo ng People's Initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirma nyo. Di ba dapat nag-due diligence muna kayo kung talagang may entity na pirma? Kaugnay nito ay tumanggi naman si Oñate na ilahad ang pangalan ng kanilang mga donor. Ito ay sa kabila ng utos ng mga senador sa grupo sa naunang pagdinig na isumite ang listahan ng kanilang contributors para sa kampanya ng EDSA Puera advertisement na nagkakahalaga ng 55 billion pesos. Ayon kay Oñate, ikinababahala ng ilan sa kanilang mga donors ang seguridad at privacy ng kanilang pamilya kung ilalahad ang kanilang mga pangalan sa Senado. For additional information of the committee, our contributors were also invoking their right to privacy. Sinabi naman ng abogado ni Oñate na napilitan ang kanyang kliyente na ibalik ang kontribusyon ng ilang donors matapos silang konsultahin sa paglalahad ng kanilang mga pangalan. As to the submission of the names of the contributors, he indeed sought the consent of his contributors, but unfortunately, they refused to allow him to divulge his names. And that's why Mr. Oñate was unable to continue, because what actually happened was he was forced to return their contributions. Sa naunang pagdinig ng komite ay inamin ni Oñate na nakipagtulungan siya kay House Speaker Martin Romualdez upang makuha ang 3% ng signatures sa bawat congressional district. Pero itinanggi naman ni Romualdez ang bilihan ng boto kaugnay sa PI. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. At kaugnay nga ka Eric, Ma'am Lorraine, sa balitang People's Initiative, kinwestiyon sa Senado. There's more. There's more bad news. Yes, Oh my ma'am. God. Oh Bad my. news para sa Sa mga Senado. Tindi ng kongreso to operatiba nila. Yan. Oh my gosh. Senado ang akap ang program ng DSWD kaugnay ito sa pagdinig sa umano'y suhulan sa People's Initiative Suhulan. na nagkakampanya ng charter change. Narito ang balita ni Troy Gomez. Do we allot
sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and is just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Kinestyon sa Senado ang DSWD Assistance Program na kilala sa tawag na Ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP. Ayon kay Senadora Amy Marcos, ni minsan ay di niya narinig ang nasabing programa sa mga pagdinig sa Senado. Si Amy ang chairperson ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na siyang Oversight Committee at nagdedepensa sa tao ng budget ng nasabing ahensya ng gobyerno. Sa pagdinig ng Senado sa umunay suhulan sa People's Initiative na nagkakampanya ng charter change, ipinagtataka ng Senadora kung bakit may malaking alokasyon sa budget ang AKAP. Gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. Si Marcos ang unang nagbunyag ng 20 milyong piso ang inaalok sa bawat congressional district na makapagbibigay ng malaking bilang ng lagda para sa People's Initiative o PI. Ang pera ay kukunin anya mula sa assistance programs ng DSWD, Department of Health at Department of Labor and Employment. Ang AKAP ay isang social program ng pamahalaan sa ilalim ng DSWD na nagbibigay ng one-time 5,000 pesos financial assistance sa mga mahirap na sumasahod ng mas mababa sa 23,000 pesos. Kinestyon din ni Senador J.V. Ejercito si DSWD Undersecretary Fatima Alia Dimaporo tungkol sa layunin at implementasyon ng AKAP. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it just between the House and kasi wala ho kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with DSWD and the House of Representatives yung program? Maging si Yusek Dimaporo ay inamin rin na hindi siya pamilyar sa AKAP at kulang ng guidelines bukod sa hindi ito isang regular na programa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayun, Yaman mga ng Pilipinas, kababayan, no? ang yaman ng Pilipinas, Yun, pero napupunta sa bulsa ng mga ganid na politikong may kapangyarihan sa pamahalaan. Number one, nagkakabukingan na. How can Terrible. there be a program na pinunduhan ng 26.7 billion pesos? Billion na hindi may paliwanag ng agency na pinaglagyan nito. The Assistant Secretary and even ang buong agency ng DSWD ay hindi may paliwanag bakit may AKAP. Anong kaiba nito sa AX? Ito ba ay AX Part 2 o ito ba ay hiwalay? Number 2 na binanggit doon at hindi nila tinanggi, walang guidelines. Basta ito'y dumaan o idadaan sa mga program na mai-implement sa Office of the Speaker, sabi ni Senator Amy Marcos. Correct ka, Eric. Dugtungan ko lang yan. Go. Kasi patungkol sa napakalaking budget na yan, mga malalaking proyekto sa infrastruktura ng PBBM, Kinansila. Isinantabi ang PBBM administration. Zero budget ang flagship infrastructure projects ng DPWH sa 2024 General Appropriations Act ayon kay Senator Amy Marcos. Tumutugma ito sa aming gustong ilantad at gustong batikusin ng mamamayan through the Laban Kasamang Bayan. Number 1, ang Barangay Development Program na dapat para sa pagpapaunlad at pagpabante ng mga lugar na atrasado sa mga lugar na ginapos ng CPP, NPA, NDF. The poorest barangays. The poorest barangays. In the country. Sa buong Quite bansa. literally. Yes, na may around 850 na target barangays. Sana for 2024 ay was only 10 billion ang proposed budget ng ating pamahalaan through NTF-ELCAC for roads, water system, electrification, among others. Kinat po ito ng 6.5 billion. Tinago at inilipat ang pondo at binigyan ng kukurampot na halos tag 2 million na lang ang maiiwan per barangay. Supposedly dapat nasa 10 million sana yon or mga 12 million. Ngayon, para dito sa gimmick at diskarte ng papirma, para hindi halata na namimili sila ng pirma at nagkakaroon ng bribery, ng korupsyon at mga panunuhol, iginamit pa ang isang program na ngayon lang narinig ng Senado at ng sambayan ng Pilipino, kung hindi pa nabulgar sa Senate Committee hearing ni Senator Amy Marcos, ang AKAP at pinunduhan ng almost 27 billion. At ngayon nagtatanong ang mamamayan, walang programa, walang guidelines, pero basta bahala ng mga congressman kung paano gamitin
in a period na may mga bogus organization na nagpapapirma at gumagamit ng mga programa ng gobyerno na ito pala ang pundo ay ipinasok sa mga ahensyang walang kaalam-alam, pero dahil may poder ang nagpasok at tinuro ni Senator Amy Marcos, ang Speaker of the House, ang kanyang mga programa dyan ay yang mga ganyang uri, at mayroon ding ipinasok sa DOLE, Department of Labor and Employment, na konektado lahat sa isang grand design na mag-reconcentrate ng power, bastusin ang konstitusyon, lokohin ang mamamayan, at magkakamal ng kapangyarihan gamit ang pondo ng mamamayan na dapat ay napunta, sabi ni Brother Franco, sa mga infrastructure at mga development ng mga barangay at komunidad na napagkaitan ng matagal ng serbisyo ng pamahalaan, ay ginamit dito sa napakalaking panloloko na ang tawag ay PI or SI. Speaker's Initiative na pala. Yun, yes, Hindi na People's Initiative pala ito. Ma'am Lorraine and Brother Frank. I disagree. I really think all of this is emanating from the Office of the President. So PI pa rin? Yes, PI pa din President's siya. Initiative. Yeah. So to get back to what we were saying earlier, no. Kasi we're running out of time, Go, ma'am. sayang, no. So kung hindi niyo nalalaman ito, 'di ba? Yung skandalosong mga ganyang, those amounts na napunta sana sa pinakamahihirap natin. In other words, ang binigay lang nila sa pinakamahihirap na barangay, 10 billion. Pero yung 27... Kinat pa, mama. Ginawang 2.5. Oh my God. So sa yung... Grabe talaga. 2.5 na ibang klaseng kongreso Yes. ito, ha? So my point is, no, okay, kung hindi ninyo, kung walang press na nagsasabi sa inyo nito, no, hindi ninyo malalaman ganito pala ginagawa sa pera ninyo, pera ng taong bayan. At yan yung intent nila. Yes. Kung bakit nila sinusupil ang press freedom, kasi marami silang tinatago, marami silang gustong itago sa Pilipino, marami silang katiwalian na gustong itago sa Pilipino. Correct. So kung yung lagi naririnig natin na tanong, no, sino ba natatakot sa SMNI, no? Ito pala mga tiwaling ito. Yun. No? At yan, ma'am, ako... Pero Frank, hindi tayo magbibigay na ito lang, ha? Kung hindi natin matapos ang talakayan, Yes. let's dig deeper Correct. and research and expose more. Ang sa akin Yeah. nandun ka, Eric, syempre nalulungkot tayo dahil, totoo lang, isa sa ipinangako din kasi sa atin na yung pagpapatuloy ng build na napakagandang milestone ng hindi lang ng administration, ng buong Pilipinas. To start with, we were so behind already, Yes. no? Tama, Ma'am, tama ka kung dyan, gaano kaganda, ipinakita naman po natin kung gaano katindi ang pagbabago sa pagdating sa infrastruktura ng ating bansa sa build program ng Duterte administration. At yung sana ipagpapatuloy dito papuntang where's that? Yung mga nakatiwangwang na nakatenga na mga Lupain. sana yung magiging train station, yung mga highways and everything. Pati Nakita yung ko sa ka, Mindanao Eric, na train system. Yeah. nabulok Pinigilan na lang rin. yung truck doon na naka-ready na sana for ongoing projects. But siguro to be fair, let's invite somebody from the DPWH to give us also an update, no? What do you think, Yes, Franco? hopefully, ma'am. Pero And kailangan ko kasi yung mga truck pati yung doon. DSWD. Yeah. Papaliwanagin natin sila. Yeah. Tama yung binabanggit mo, Frank. Mga multi-ticket projects na matagal na naka-pipeline, sinimula na pero pinatigil at ang pondo ay inilihis. Walang pondo. Ito pala yung tanong ni Senator Pimentel at ni Congressman Edsel Lagman Frank na binanggit mo. Bakit may pinasok na almost 500 billion? Also Unprogram. that one. Yeah. Ito pala ang mukha ng unprogram. Pwede ka magpasok, pwede ka magpalusot, at pwede ka mandaya sa mga pondo na gamitan mo na ng pangalan ng AKAP o ano pa mang mga kunwari ay para sa mahihirap, yun pala ay pasimuno ng mga pangungurakot sa pondo at panluloko sa sambayanan. And not only that, doon sa unprogrammable funds na yon, no, may mga nalabag na batas dyan kasi inakyatan pa yung budget na dapat hindi na pwede and still the President signed it. And hindi niya binito itong mga unprogrammable funds na yan. Correct. Unprogrammed funds. Naging I'm batas sorry. tuloy. Yeah. Tama. This is Dahil very dyan, kay Eric, Ma'am Lorraine. Pero ang ganda ng ng epekto nitong Senate hearing. Kaya pala galit na galit sila na ipagpapatuloy ang Senate hearing, the way they are also very, very outraged dito sa pagkakaroon na nagpapatuloy ang SMNI kahit online na lang dahil ayaw nila maisiwalat ang katotohanang magbubunsod
ng pagkamulat at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Alam mo Eric Franco, no? Yung tatay ko, kongresista siya. So, naiisip ko, ini-imagine ko ngayon, if he were still there, no? Tingin ko, honestly, tingin ko, at hindi lang dahil ay anak niya ako, dahil kilala ko siya, magsasalita siya. Correct. He will speak out against it, no? Itong corruption na nangyayari dyan. At dapat na lang. nakakahiya. So, kasi part ng namin dito, advocacy namin dito ay voters education. Yes. So napakahalaga na we are moving towards an election year, 2025, na ang iboboto natin dyan, yung tatayo para sa atin. We have to choose men and women who have the fierce courage to say no to dirty money. So, at saka may totoong pagmamahal sa bayan. Kasi ngayon nakikita natin, no? This Congress is just, I have no words for it. It's a Correct. tragedy. It's a tragedy. And a travesty. Yeah. That's right, Ma'am Lorraine at Eric, mga kababayan, muli pinapasalamatan po namin ang inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito dahil wag po tayong bibitiw at patuloy po ang ating pagsisiwalat ng katotohanan, hindi lamang po sa CPP, NPA, NDF, kung ano po ang aming maitutulong sa magbibigay, pagpapaliwanag. Maaari po kayong magbigay ng questions and everything that you want to ask dito po sa Laban Kasamang Bayan. Open po ito. At muli, gaya po na nabanggit ni Ma'am Lorraine, alam po namin na matatalino na po ang mga Pilipino at hindi na muling mabibiktima pa ng mga ginagawa, especially ang pagboto sa CPP, NPA, NDF ng mga kongresista. Pwede bang padagdag, no? Yung isang totoong malayang bansa, ang mga mamamayan niya ay hindi humihingi ng permiso Para pwede ba kaming bigyan niyo kami ng karapatan namin? Hindi. No, so sinusupil yung mga karapatan natin. Ang isang totoong soberenya na bansa at tao ay siya mismo tumatayo dyan at hindi siya humihingi ng permiso kahit na kanino. At Pero, ang alam ko tayo ay malaya. Pero, Ma'am Lorraine, Yes. yung pagsupil ng mga kapulisan sa Quezon City, Yeah. doon sa isang hindi malayang pamamahayag ang layunin, kundi mag-recruit ng mga teroristang kabataan at gawin silang tagapagbagsak ng gobyerno in the guise of in the guise of freedom of expression, isisiwalat din namin That's yun. true. Sapagkat magkaiba po yun. Yes. Ang aming layunin sa pagsisiwalat at pagtindig sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita ay para i-reinforce ang mabuting pamamahala to become stronger ang ating republika at nakaayon sa tamang paglilingkod sa kabutihan ng mamamayan, hindi para papagsakin ng pamahalaan. Yung rally ng CPP, NPA, and the Urban Operatives na may layuning mag-recruit ng underground, NPA at Communist Party ay hindi para sa mabuting pamamahala, kundi sa kasamaan ng gobyerno at dapat lamang silang, at pabagsakin ng gobyerno, dapat lamang silang hambalusin ng batas.